Ito, taas ang kamay ng mga taga-UAE. Sabi, Philippines, President Marcos Jr. courts investors with business pitch ahead of UAE trip. So sa madaling salita, naghahanap ng mga investor sa UAE. Ito si Bongbong. Adik ka ba? Yung mga taga-UAE mag-i-invest sa atin. Alam mo bang ang ganda dyan sa UAE? Talagang maraming mga investor nagpupunta sa UAE. Bakit? Mapayapa. Bakit? Walang tax. Bakit? Mababa. Walang korupsyon. Sa Pilipinas, ang taas ng tax, pati kuryente natin. Kaya nga sabi ko, maganda itong panukala ni Chis Escudero na alisan ng VAT ang kuryente nang bumaba naman. Isa tayo sa pinakamataas na tax. Isa tayo sa pinakamataas na kuryente. Oh. Paano ka mag-iinganyo ng mga negosyante rito? Isa tayo sa mga pinakamalala ang korupsyon. Under the table. So kung ikaw, meron kang kapasidad magnegosyo sa UAE, magninegosyo ka pa ba sa Pilipinas? Hindi na oy. Ang daming lagayan, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng negosyo. Unstable ang Pilipinas. Magninegosyo ka pa sa Pilipinas? Hindi na. Alam mo sa katunayan, marami akong kakilala. Ito gustong magnegosyo sa UAE. Dahil very promising ang negosyo doon. Kaya nga sabi ko, Bongbong, adik ka ba talaga? Sinong loko-loko na magninegosyo galing doon? Dito na. Yung mga galing nga dito gusto magnegosyo doon eh. Tapos sila magpaninegosyo sa Pilipinas. Adik lang. Ang labo eh. Kaya nga, alam mo, hindi mo makukuha sa ganyan yan. Punta ka rito, hindi nga natin alam na baka mamaya, nagtatago na ng pera to si Bongbong doon. Pwede niya itago. Hindi ko alam kung pwede niya itago sa bangko, pero marami talaga pwede magdala ng pera doon. Magdala ka ng pera doon, magnegosyo ka. Hindi ko alam what is the real purpose of Bongbong Marcos in going there. Hindi para kumuha. Ang tagal na niyang nagta-travel. Di ba? Pagkapasok pa lang niya as president, nag-get-go. Travel dito. Nagkukuha siya ng investor. Meron ba nag-invest galing ibang bansa? Wala. Kaya sabi nung iba, baka parang pumunta ron, nagtangay lang ng pera. Possibility yan sa UAE. Madali ang money laundering dyan. Maganda ang negosyo. Hindi ko sinasabi for a fact na talagang nagtago si Bongbong ng pera dyan. But it's a possible reason kung bakit siya punta ng punta. Bakit siya punta labas ng bansa at bakit siya nagpunta ng UAE. Pustahan tayo, wala namang makukuha ang investor yan. No? Sabi ko, loko-loko ka ba? Kung may capacity ka mag-invest sa UAE, bakit pa sa Pinas? I'm talking about reality lang. Next po tayo. Ito po obserbahan nyo po itong bus. Obserbahan nyo lang po. Anong napapansin nyo sa bus? Sige nga, tingnan nyo napapansin nyo sa bus. Tingnan nyo lang mabuti siya. Observe lang.
Kita niyo? Nakita niyo, nakita niyo? Ah, kita niyo, ang itim ng usok. Yung bus, bulok-bulok na, okey? Hindi nga natin alam, ah, eto lang ang issue diyan para sa'kin. Paano nakakakuha ng rehistro 'yan? 'Di ba pagka magrerehistro ka, may smoke belching test, 'di ba? May test po lahat, signal light niyo, che-checkin, kondisyon. Eh, itsura pa lang, bubulok-bulok na, 'di ba? Oh, isipin mo ang daming sign niyan. Ang tanong, nache-check ba? Sige, sino may sasakyan dito na nasa Pilipinas, 'pag nagpaparehistro kayo, meron ba kayong nakikita na mga bus na chine-check ang bus? May nakikita ba kayo na chine-check ang mga truck? Bakit puro kotse lang ang chine-check? Bakit puro motor lang? Bakit walang truck, walang ano, pinupuntahan sila sa kanilang lugar? May special treatment? O hindi talaga chine-check yang bus? Alam niyo, kung chine-check niyo ang mga kotse, dapat mas checkin niyo ang mga bus. Kasi napakadelikado niyan. Ilan na po ang na-involve sa kalsada na aksidente dahil ang truck o ang bus nalaglag sa bangin dahil nawalan ng preno. Kinaladkad ilang sasakyan dahil nawalan ng preno. Ilan na po ang involved na driver na gumagamit ng shabu 'pag nagda-drive. Dapat po maghigpit. Alam niyo kung bakit ko inaano 'to? Kasi maraming kargang pasahero. At hindi lang po iisa usually ang bus company. Hindi lang isa ang kanilang bus. So kung ang isang bus ay ganyan, karamihan ng bus niyan ganyan din. So ibig sabihin lalong maraming madidisgrasya. At napakalaki ng disgrasya 'pag ang na-involve bus, kahit truck. Kasi kahalad ka rin, maraming mai-involve na sasakyan. Yung weight lang nila is enough na maraming pataying tao. Isipin niyo, kaya dapat ako talagang pagtuunan din 'to ng pansin ng gobyerno. Ito, binigyan kong pansin dahil may nagbigay sa akin nito na, "Coach, napakadelikado niyan." Tiningnan ko, sa totoo hindi lang delikado dahil sa aksidente. Kahit sa gabi yan, 'di ba? Mausukan ka ng ganyan, maglalabo ang paningin mo. Pati sa kalusugan masama yan. So sana patas lang naman tayo, ha? Kaya dapat checkin niyo 'to. Ayusin lang po natin. Ah, ito kung di ako nagkakamali, itong bus na ito parang ano 'to, parang ito yung SM Yulo na ginagawa diyan sa pagkalagpas ng, Calax, paakyat 'to ng Tagaytay.